posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The All-Seeing Love of Jesus. Jesus is the Lamb of God. Jesus is the fulfillment of everything that God wants people like us to have, to enjoy, and to follow. Ang ating pag-aaral ngayon tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Jesus at ang pamagat nito, The All-Seeing Love of Jesus. Ang pag-ibig ng Panginoon na nakikita ang lahat, nababatid, at nalalampasan lahat ng balakid para malaman ang dapat malaman. Panginoon namin, salamat sapagkat kami ay binigyan mo pa ng isang araw ng buhay. Salamat sapagkat patuloy niyo kaming pinapatawad, nililinis, binubuo sa aming mga pagkakalamat, pagkakasira, at pinagagaling niyo kami sa aming mga sugat. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, at linisin. Mga pagkukulang namin po, ipunan niyo ng inyong pag-ibig at habag. At ngayon, buuin niyo ang anumang mga kulang sa amin. Hayaan niyo ang pag-ibig niyo, Panginoon, magpalakas, magpagaling, at magbigay sa amin ng ligaya, magbigay ng mga dahilan para patuloy na mabuhay ng may sigla. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay maunawaan namin. Enable us to understand your words. Enable us to understand you, your thought, your mind, your heart, so that we may live according to your will. Lead us. Be our teacher. Be our preacher, O God. Use only your servant. We deny, reject, rebuke any falsehood, half-truths, or lies. And we welcome only your truth. So be, Lord, the guard of our minds, the guard of our ears and our mouths, and may you be the message that we will partake of today. Lead us, teach us, in the name of your Son, Jesus. Amen. Psalm 36:7. Your love is a treasure, and everyone finds shelter in the shadow of your wings. Isang napaka-totoong papuri sa Diyos na ang pag-ibig niya ang tunay nating kayamanan, at sino man ay nakasisilong sa anino ng mga bagwis o pakpak ng Panginoon. Isang talinghaga na ibig sabihin everybody can find protection, rest, acceptance, and love in God's love. Colossians 2:9, God lives fully in Christ. So lahat ng tinutukoy na katangian ng pag-ibig ng Diyos sa Psalm 36 ay nasa Panginoong Jesus, because in Christ, God lived in bodily form. So God's love manifests in Jesus' love. And everyone can take shelter in that love. The love of the Father and the love of the Son. It is very important to understand the love of God, the love of Jesus, because we are commanded to love like Jesus. The love of Jesus is through race. Kulay ng balat, lahi, nalalampasan ng paningin yan ng Diyos. Kuminsan tumitingin tayo hanggang balat lang, ay ayoko sa kanya ang puti, ay ayoko sa kanya ang itim, ay ayoko sa kanya ganito at ganon. But the love of God goes beyond racial identity. Tagos sa balat. John 4:9-10, the Samaritan woman said to Jesus, "You are a Jew, and I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." Here, the Lord loves this woman in spite of her race or their racial differences. Ang mga Hudyo po kasi mababa ang pagtingin sa mga Samaritans kasi sila ay pakasalan at nakipamatok sa mga hindi Israelita several hundred years back. At mababa ang pagtingin ng mga karaniwan na Jew sa mga Samaritan. So sabi ng babae, paano ka hingi ng tubig sa akin? Magkaiba tayo. Hudyo ka, Samaritana ako.
And not to mention na lalaki ka at babae ako, anong pakialam mo sa akin? Ba't mo ko kinakausap? Jesus sees all shades of skin color. Color blind ang Panginoon when it comes to love. Walang tinitingnan at itinatangi. Pare-pareho. The love of Jesus is through age. Beyond age. During the times of the Lord, children were not important in society. They were not given any special attention. Children did not merit important attention. So Matthew 19:13 to 14, then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them. You see, dahil mga bata, puwera. Jesus said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. Kaya napakahalaga rin kahit sa ating church ang mga bata at patuloy nating binibigyan ng improvement ang ministration sa kanila. Kailangan makakilala sila sa Panginoon agad-agad. Hindi naman ang lahat ng mamatay matanda na. Kung minsan, bata pa lang, pinababawian na ng buhay. Dapat ihanda sa pagharap sa Diyos, bata pa man. So Jesus sees all the numbers and decimal points in one's age. Bata, matanda, pareho sa kanya yan. Hindi niya kinikilingan anong mga age group. The love of Jesus is through gender. Doon sa very gender-oriented society of the Lord, where men were definitely more and much more important than women, and there was a lot of sex-based biases and cruelty, the Lord was seeing beyond it. The love of the Lord is beyond gender. Katulad nun, ang mga babae noon ay pangkusina lang o pangkama. Ganun ang pagtingin sa mga babae, palahian, paanakan. Luke 10:38 to 42. The Lord and His disciples were traveling along and came to a village. When they got there, a woman named Martha welcomed Him into her home. She had a sister named Mary who sat down in front of the Lord and was listening to what He said. This was very revolutionary. The women belonged in the kitchen or in the bedroom. And when the men folk arrived, all the women retreated to the darker shadows of the house. This Mary was different. She sat among the men. She was listening to the teaching. She was really training for discipleship. Kababaeng tao, nakikisalamuha doon at nag-aaral. Dapat ang mga babae, mga amang-mang lang, magluto, maglaba, magganchilyo, ganun. Verse 40, Martha was worried about all that had to be done. Finally, she went to Jesus and said, Lord, doesn't it bother you that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me. Hindi ba kayo nababagabag na yung babaeng yan ay kasama ng mga kalalakihan? Tell her to go to the kitchen where she belongs with me. Verse 41, the Lord answered, Martha, Martha, you are worried and upset about so many things, but only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her. This love beyond gender. Mary chooses to sit with the men, be trained like the men, to learn like the men. Let her. It's better. Because it has lasting value. That is not to diminish the importance of housekeeping. But the Lord was saying, no. Discipleship, learning, advancement, spirituality is not a gender-based ministration. Everybody is entitled, especially if they like. The love of Jesus transcended gender-based roles and allowed a woman to enter a man's world, so called. Now, men, especially in the Lord's time, were to be macho. Kailangan matigas ang loob, malaki ang boses, maraming muscle. No? John 13:25, the Wycliffe New Testament. And so when he had rested again on the breast of Jesus, he said to him, Lord, who is it? We're talking about this very special disciple called by the Bible the disciple Jesus loved, John. Kumakain sila at habang kumakain naman sila ay nakahilig at nakasandal ang disciple na ito sa dibdib ng Panginoong Jesus. No? So Jesus' male disciple, John, was so close to him that John would recline on Jesus' breast at mealtime. This is what many people now would call a very
very public display of affection. No? Nakasandal pa dun. Jesus' love here, as we can see, was open to male disciples being close, affectionate, and expressive. No walls, no ceiling, no floors. Even Jesus was expressive of his affection for John, that John was known officially in the Bible as the disciple Jesus loved. John 19, 26 to 27. When Jesus saw his mother there, this is at the crucifixion, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Jesus was dying. He was the eldest son. Mary was old and a widow. So what would Jesus do? Ask John, his beloved disciple, to adopt Mary to become his mother. At naging alagain na ni John si Mary simula nung araw na yon. The love of Jesus is through economic status. During the time of the Lord, and even up to now, it was the great divide, rich and poor. The world was never really divided between blacks and whites. The world was divided between rich and poor. And up to a great extent, up to now. The poor despised the rich. Laging sinisisi ng mga mahirap yung mga mayaman sa kanilang mga pagdurusa. And true enough, a lot of the reason why they were suffering was the inequitable distribution of wealth. The very oppressive economic system that was prevalent at the time and in many parts of the globe up to now. So you'd expect somebody from the social class of Jesus to despise the rich, to lead revolutions against them, to overturn their power and influence. Mark 10, 17 to 22. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Jesus looked at him and loved him. He had great wealth. So ang pag-ibig ng Panginoon lumalampas sa mga boundaries ng yaman o kahirapan ng mga economic classes. Most of Jesus' works were really for the poor, and most of his announcements were very pro-poor. But he loved this man in spite of his riches, and later on we will know, in spite of his priority for money. And Jesus sees all and through all economic levels. The love of Jesus is through social standing, very much related to economic standing. The social divide, but with wealth, was despised by many spiritual people. Why? Because in the olden days, you have to do a great crime against the people to be wealthy. And up to a point, it's true now. They say behind a very great amount of money is probably a crime. The least of it is the crime of not being charitable, that you amass too much. So noon sinasabi, pag mayaman, makasalanan. That was the general attitude of the people. To be wealthy was to be unpopular actually. Pagkatapos makikita natin itong very unpopular act na ginawa ng Panginoon, Luke 19, 1 to 7. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Therefore despised. Kinamumuhian nun yung mga tax collector kasi they were collecting taxes from the people for a colonial power like Rome. Ang tingin sa kanila, traidor sa bayan kasi nangongolekta ng buwis sa kababayan, ibinibigay sa mananakop ng mga Romans. At dahil marami siyang kinukupit, yumaman din siya. So doble ang kasalanan niya sa mga tao. Dahil dinodoble niya ang koleksyon para magbigay sa Roma at para mag-ipon para sa sarili. When Jesus reached the spot where Zacchaeus was, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." All the people saw this and began to mutter, "He had gone to be the guest of a sinner." Dumating si Jesus, inaasahan ng mga relihiyosong tao sa kanila tutuloy, sa kanila manananghali o maghahapunan. Itong pinakakinakamuhian nilang tao doon sa bayan, mayaman, makasalanan, abay doon pa nagpunta ang Panginoon. Many religious people avoid being seen and associated with so-called sinners up to now. But Jesus would go and dine in the house of a sinner. Ibang-iba siya noon. Very revolutionary.
ibang pananaw, ibang pagtingin, ibang gawain, kakaiba. The love of Jesus is through political color. You would expect that like any nation-loving Jew, he would hate all Romans and Roman soldiers. There was a colonial system. Rome was a king of the Mediterranean world, and Romans were hated, avoided, not only because they were Romans and conquerors, but also because they were Gentiles. So doble ang dahilan para sila iwasan. Matthew 8:5-7. When Jesus was going into the town of Capernaum, an army officer came up to him and said, "Lord, my servant is at home in such terrible pain, and he can't even move. I will go and heal him." Jesus replied. Lumapit sa kanya ang isang sundalo, opisyal ng sundalo ng bayan na kinamumuhayan nila dahil sinakop nito ang kanilang bansa. Pero iba to namang Roman soldier na ito. Lumapit pa kay Jesus para lamang ihingi ng awa yung kanyang katulong. Sabi naman itong si Lord, sige, pupunta ako sa bahay mo. Pupunta siya, isang Jew sa bahay ng Gentile, kung takot-takot na pintas ang aabutin niya sa kanyang mga kalahi. Kaya ang sabi naman ng Roman soldier, huwag na po, just say the word, he will be healed. Kasi makapangyarihan kayo kaya niyong gawin yan. At humanga ang Panginoon sa kanyang pananalig. The point here is, the Lord's love sees through political color. Even those that were considered to be political opponents were accommodated by the Lord. The Lord sees through religious standing and color. John 3:1-2, there was a man named Nicodemus who was a Pharisee and a Jewish leader. One night he went to Jesus, and Jesus actually gave him an audience, received him well. So magkaibang sekta ito. Ang tingin ng mga Pharisees noon sa grupo ni Jesus, mga kulto, mga kolorum, mga outsiders. At merong animosity between these two groups. But the Lord received this man. Not only a Pharisee, but also a Jewish leader. He belonged to the other side. He was not one of us, so to speak. Ibang sekta, ibang kongregasyon, ibang fellowship, ibang doctrine. But Jesus' love received him. Because Jesus sees through all doctrinal shades and love people in spite of the religious orientation. Mark 5:21-23. Once again, Jesus got into the boat and crossed Lake Galilee. Then as he stood on the shore, a large crowd gathered around him. The person in charge of the Jewish meeting place was also there. His name was Jairus. And when he saw Jesus, he went over to him. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, "My daughter is about to die. Please come and touch her so she will get well and live." And Jesus went with this man and called his dead daughter back to life. He was a ruler of the synagogue, officially an institution rejecting the teachings of Jesus. Matthew 2:1-2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." So ito, ibang-iba na ang religious color. Talagang foreigner, taga-east, Magi. Pinaghalong astronomer and astrologers. Hirap na hirap yung mga conservative theologians sa pag-explain nito. Bakit mga nakakabasa sila ng mga bituin tapos nandun sila sa Panginoon? Because we demonize collectively all people that look at the skies and look for and read signs. But how can you deny Scripture? It's there. They were the first ones to recognize Jesus, and they have traveled from a long distance just to worship. They read the meaning and the messages in the sky. Theologians are into big trouble because of this, but they cannot hide this truth. It is true. So they sanitize this story and make all kinds of explanations about this and differentiate astrology from astronomy. But truth is, they were reading messages from the stars, a biblical fact. And they acknowledged Jesus as king, so they were correct in the readings. And Jesus received them. Siguro normally now, many Christians won't receive these types of people. But Jesus, in his infancy, received them. So did Mary and Joseph. The Lord and the love of Jesus is through moral standing.
Mark 2:13 to 17. Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach them. As he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him, and Levi got up and followed him. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Yung mga relihiyoso ngayon, pag kami nakitang brother or sister in the Lord sa mall o kung saan, sino yun? Bakit yun ang kasama niya? Ganyan-ganyan ang tanong ng mga Pharisees and teachers of the law. Bakit? Dapat hindi yan ang kasama niya. Diba? Anak, bakit yan ang kasama mo? May hikaw sa dila. No? Bakit yan ang ganyan mo? Bakit yung kaibigan mo may tato? Bakit yung kaibigan mong babae ang iksi ng buhok, yung lalaki ang haba? Yan, ang dami nating mga ganyan. Bakit? Alam nyo, yun ang mga tropa ni Jesus. Yung mga tinatawag nating reject, mga latak at iniiwasan ng mga relihiyosong mga Pharisees. Matthew 11:19, "But the Son of Man goes around eating and drinking, and you say, that man eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is shown to be right by what it does." So ano ang pintas sa mga tao kay Jesus noon? He was always eating and drinking. Hindi siya mahilig mag-fast, although he fasted a very celebrated fast at one point. No? Sabi, sobrang makakain at makainom yan. Masyadong matakaw, glutton. Ang tawag sa Tagalog, basiba. No? Sabi, at kaibigan pa siya ng mga makasalanan. Yes, Jesus is a friend of sinners. Buti na lang kasi sinners tayo di friend natin siya. No? Kasi kung friend lang siya ng holy na, no one of us in this hall will probably be a friend. Sino bang holy dito? So, Jesus sees all levels and stages of spirituality. Hindi lang nakikita ng Panginoon yung kasalanan mo ngayon. Nakikita niya yung potential mong magbago. Nakikita niya yung potential mong maiba. Hindi lang nakikita ng Panginoon yung kulang mo ngayon. Nakikita niyang pwede kang mabuo. Hindi lang niya nakikita ang kasiraan mo ngayon. Alam niyang pwede kang gumaling. At buong-buong yon tinatanggap niya. Hindi ka lang niya tinatanggap kung ano ka ngayon. Tinatanggap ka niya kung ano ka kahapon at kung magiging ano ka pa bukas at kung magiging ano ka pa sa magpawalang hanggan. Hindi myopic, hindi limited ang pananaw niya. Malawak. That's why the love of Jesus sees all. Hindi lang niya nakikita ang buto. Nakikita niya yung puno, bunga na maaaring tumubo kung ang butong ito ay aalagaan. Didiligin, itatanim sa matabang lupa. Nakikita niya lahat yan. Parang pag-ibig ng magulang. Kahit ang nakikita ng mga iba niyong kamag-anak at kapitbahay, yun lang monster sa anak niyo, kitang-kita mo yung anghel sa kanya. Kasi tinitingnan mo lahat. Iniibig mo yung hindi iniibig ng iba. At ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan yun ang pag-ibig na iniuutos sa ating ilaan, sa ating kapwa. Isang pag-ibig na hindi mapagpuwera, kundi mapagsali. Hindi pag-ibig na nagtutulak, kundi kumakabig. Hindi pag-ibig na gagalit at nanguhusga, kundi pag-ibig na humahanap ng pagpapatawad na igagawad sa nagkakamali. The love of Jesus can be everyone's shelter because it is inclusive. Lahat pwede, lahat welcome. Yung nire-reject ng relihiyon, mas welcome kay Jesus. The love of Jesus can be everyone's shelter because it is non-judgmental and it is nurturing. Therefore, it is restful, pleasurable, enjoyable. No wonder all the sinners were there in the presence of the Lord. Tingnan ninyo mga kapatid, yung mga tinatawag ng mga makasalanan, mga lasinggero, mga tax collector, mga corrupt, mga prostitutes, lahat na at sila sa Panginoon. Hindi dahil kinukonsinti sila sa kamalian, kundi una kasi tinatanggap sila ng walang patakaran. Minamahal. At ang pagmamahal na yon, matapos ang ilang sandali, yun ang nagpapagaling, yun ang nagpapabago, at yun ang nagpapalakas.
Pero ang unang ginagawa ng Panginoon, tanggapin ang tao. It is a kind of love that is all-seeing. Nakikita niya hindi lang yung dumi, kundi yung linis na nadumihan lang na pwedeng luminis muli. Hindi lang niya nakikita yung akto ng pagkakadapa mo, katulad ng babaeng nahuli nila sa akto ng pagkakasala, gusto nilang patayin. Nakikita rin niya yung posibilidad na ikay tumayo muli, mabuo. At lahat ng kulang na hindi mo kayang gawin sa sarili mo, pupunuin ng kanyang pagpapatawad at pag-ibig at pagmamahal na walang patakaran at walang hangganan. Ito ang pag-ibig ng Diyos na nais niyang maunawa natin. Hindi yung pag-ibig ng mga relihiyoso na mahalang kita habang banal ka. Pag nagkasala ka, sisipain na kita, puwera ka na kasi kasiraan ka na sa amin. Hindi yung mahalang kita anak dahil mataas ang grade mo. Kahit na bulok tutorian ka anak, love kita. Hindi lang kita mahal daughter kasi ang ganda mo. Kahit lagi kang nahihilingang maging maid of horror sa mga kasalan, okay lang kasi anak kita. Walang patakaran. Hindi lang kita mahal dahil napaka-virginal mo anak. Kahit ka pa nga naging single mother at nagkamali-mali ka sa buhay, mahal kita kasi anak kita. Yun ang pag-ibig ng Diyos na gusto niyang maunawa natin. Hindi yung pag-ibig ng mga Pharisees na laging may requirement. Pag hindi mo na na-meet, puwera ka na. How can we love like Jesus? At huwag na tayong lumayo sa pag-a-apply nito mga kapatid. Think of your wife or husband. How can you love him or her like Jesus would? Think of your son or daughter. Think of your mother or father. Think of your brother or sister. How can we love each other the way Jesus loves? Have an all-seeing love. Like the love of Jesus. Apply this to all people, especially to your loved ones. People you are supposed to love. Marami mga magulang, sila unang-unang nagre-reject sa anak. Nasusugatan yung damdamin, nababasag ang loob, halos matanda na hindi pa mabuo-buo muli dahil sa tinanggap nila na rejection mula sa sariling magulang. Dahil yung magulang may patakaran kung ano dapat ang anak na lalaki, ano dapat ang anak na babae, ano dapat ito, ano dapat yon. Hindi nila tinatanggap yung realidad ng kanilang mga anak, meron silang imahinasyon kung ano dapat at pag hindi yun nagkasya, puwera ka. That is not the brand of God's love. So look and see beyond race like Jesus. See the image of God in a person, not the damage, not the distortion, but the potentially restored image, which was originally in the image of God. Love a person not only for what he is now, but also for his possibilities. See and appreciate all shades of skin color. Look and see beyond age. Or, more practically, look and see beyond a present level of maturity. Kung minsan ayaw mo sa isang tao kasi immature. Ayaw mo sa isang tao kasi ganito, kasi ganon. But see a person as being in a stage of growth. Lahat tayo gumagalaw, kasabay ng planeta, kasabay ng universe. No person is the same next week as he is today. So hindi mo pwedeng ikulong ang pananaw mo sa isang tao kung ano siya ngayon. Ngayon lang yan, bukas iba na yan, maiiba yan. Kaya dapat nilalawakan natin ang pananaw. See the timeless, eternal spirit in the person, not only the body. Nakita nyo, ang mga tao kuminsan, they feel young, they want to be young, they act young. Pero pag nananalamin sila, nalalaman nilang, I'm not so young anymore. But why do I feel young? Kasi ang nagbabago lang yung katawan mo, hindi yung spirit. So marami sa atin, may hindi nagbabago. Yung spirito, tinitingnan dapat natin yan. Yun ay galing sa Diyos. May inherent good na kailangan lang natin ma-appreciate, ma-nourish para lumabas yun. No young person is young in all thought and behavior. Di ba hindi naman lahat ng bata laging isip bata o kilos bata? May mga moment na mature siya, may mga areas of life na hindi siya mature. We must see all shades of maturity in a person. Hindi pwede sabing isip bata yan. Siguro isip bata yan when it comes to food. Pero when it comes to cleaning the house, isip matanda. Walang isip bata lang, walang isip matanda lang. No mature person is mature in all thought and behavior. May mga people who are very mature in decision making pero very immature in their love life. Iba-iba. Hindi nakukulong ang tao sa iisang maliit na bote. Napaka-complex ang pagkatao natin.
There is the young, the old, all the stages of human maturity in one person at the same time. So there is one very, very prematron na kumakagigil, akala mo 14-year-old. Ganun din siya, part ng pagkatao niya yun. Complex siya, hindi simple. The Spirit, which is from God, has no beginning and no end. Therefore, you cannot limit a person to an image or to an impression. A person like God is timeless and eternal because the Spirit of God is in us. Pwede natin sabihin, I'm 20 years, 3 months, and 5 days old only today. Tomorrow, I will be of a different age. So hindi pwedeng itrap ang tao sa isang adjective, sa isang description. Limiting one's focus on artificial, here and now age is having a very narrow point of view. Because age and maturity both keep changing. Kayong mga nag-asawa, matagal-tagal na, you will realize today that the person you married 10 years ago is a different person. Hindi siya laging the same. Nagbabago ang isang tao, nagbabago rin ang asawa niya, at pag yung pagbabago ninyo hindi nagkakasabay o hindi parallel at nagkakalayo, nagkakahiwalay din. Kaya mahalaga, meron kayong pagsisikap to grow together in the same direction, in the same trajectory, not in one line, but at least parallel. Para manatili kayo na interesado sa isa't isa at nag-e-enjoy sa isa't isa. Kasi ang tao ay nagbabago. Kaya yung mga nagsusumpa, ang hindi ako magbabago. Sabi ko, naku, nawa ay pagpalain ng Diyos ang iyong mga fantasy. Ano? Ang tao ay nagbabago. Dapat ang isinusumpa, sa pagbabago ko, isa sa alang-alang ko ang pagbabago mo at sasali ako sa mga pagbabago mo at sumali ka sa mga pagbabago ko para lagi tayo magkasali. Pero hindi pwede sabihin, hindi ako magbabago. Walang Mr. Right o Miss Right. Meron lang Mr. Right now. Or Miss Right now. Kasi yung Mr. Right sa'yo 3 years ago, parang bakit hindi na siya right ngayon? Kasi nagbago ka na rin, nagbago na rin siya. Ang tao patuloy na nagbabago. Walang planeta na nasa isang lugar all the time. Laging umiikot, gumagalaw, at yung universe gumagalaw din. Change is constant. And that is the challenge of partnership, especially in matrimonial partnership. Magbabago yung asawa mo. Huwag mo sabing nagbago ka na. Natural. Alam mo, ako magbago. Ano ako, bato? Bato nga, naiiba rin. Pero ang mahalaga, magbago ka rin, magsabay tayo. Pareho tayo ng puntahang direksyon kahit hindi tayo laging nasa isang line lang. At least within a certain range, magkasama pa rin tayo. And you allow people to change. Kaya hindi mo pwede sabihin, ayaw ka na sa'yo kasi ganyan ka. Ano naman ang malay mo sa mangyayari pa? Ganun na magmahal ang Panginoon. Mahal kita kung ano ka ngayon, kung ano ka kahapon, at kung magiging ano ka pa uli, mamahalin kita. Hindi yung mahal kita kasi understanding ka. Paano kung hindi na siya understanding? Paano kung ulyanin na? Mahal mo pa. Mahal kita, ang laki-laki kasi ng muscle mo. Paano pag umimpis na siya? Alam niyo naman tao, pag tumatanda at saka nagkakaedad, nagkakasakit, lumiliit. Di ba? So, gusto mo pa ba yun? Gusto ko yung tattoo mo, nakasulat ang pangalan mo. Paano kung lumiit na yung dibdib niya, nagkadikit-dikit na yung letra niyan? Di ba? Mukha nang ginulong buhok yung pangalan mo doon. Gusto mo pa? Ang pag-ibig ng Panginoon, napakahiwaga. To love, we must look and see beyond gender, like Jesus. We've got to see the supra-gender spiritual being. What do we mean? Gender is only an appointment on earth, but the spirit that is eternal is beyond and above it. Matthew 22:30, when God raises people to life, they won't marry. They will be like the angels in heaven. Read my lips. Ang sinasabi dyan is, they won't have any sexual interest or orientation. Iba na sila. Magiging tulad sila ng mga anghel. No? Above, beyond gender identity. 1 Corinthians 15:51, I will explain a mystery to you. Not every one of us will die, but all of us will be changed. Babalik tayo sa dati. From God, the Spirit was given to dust, and the dust became flesh, at tayo yon. When we die, the dust returns to the ground, the Spirit returns to God, and assumes again its original and eternal identity, which is above and beyond gender, like the angels. We will be like the angels in heaven. We will be like Christ.
Kaya sabi ni Lord, there's no marriage in heaven. Hindi na ganun ang orientasyon ng mga tao. Tingnan niyo mga Pilipino, ang lapid dyan sa non-sexist orientation ng eternity. So words pa lang natin anak. Sa English yan, son or daughter, nagkaka-gender agad. Nagkakahiwalay, no? Asawa, sa atin yan. So, sa English dapat yan, husband o wife. Nagkakaroon ng gender delineation. Kaya sa atin, siya. Siya ay nandyan. Kaya naman yung hindi masyadong bihasang mag-Ingles, my mother went to market, he is now buying something, naging himam niya, it is cooking, kasi siya yun Bakit ba naman kasi sa English, nagiging he or she? Siya yun. Tao, sa atin tao. Nung unang panahon, nilikha ng Diyos ang tao. Nung in English, God created man, naging male tuloy. Diba? Tao. Sino yan? May tao. Sa atin ang bayani, hero. Sa English yan, hero or heroine. Kailangan assignan mo ng gender. Because Tagalog is non-sexist. Very politically correct and advanced. Biyanan, pag in English mo, mother, father-in-law. Manugang, di ba? Kaya pati nga sa atin, si Maria, Ginoo. Aba, Ginoong Maria. Hindi ba? Napupuno ka ng grasya. Kasi ganun talaga tayo. Hindi tayo naglilimita sa gender. Ang tao yan Napakahalaga. Kaya yung mga pare, nung unang panahon, nung 16th century, na nag-aral ng ancient Tagalog, nung tin-translate nila yung Hail Mary, naging aba, Ginoong Maria. Kasi noon, yung babae at lalaki, tinatawag parehong Ginoo. No? Kaya nakikita natin yung orientation ng mga Pilipino, malapit dun sa non-sexist, non-gender-based culture of eternity. So, people will be like they were before they were born in their earthly bodies. Gender identity should not be used to define, limit, or trivialize the universal, eternal spirit from God that is only temporarily housed in an earthly body. Pagka nakisabi natin, I am of this age now, I'm ganitong edad ako, pero next year iba na. No? Dapat ina-apply din natin yun sa lahat ng areas of our lives. I'm not always what I am now. You must also consider what I will be. And very importantly, I am the Spirit of God residing in this body. I am not only my age, I am not only my skin color, I am not only my gender. There's this universal, powerful Spirit that is eternal in me. Nagkaroon po ng isang study, ang isang social scientist sa United States, pinag-aralan niya yung genders. Di ba? May male, may female. Pero alam natin na may mga lalaking boses babae at may babaeng boses lalaki. May mga binti ng babaeng parang binti ng boksingero. May mga binti naman ng lalaking parang binti ng beauty queen. Diba? Alam natin na may mga babaeng tad-tad ng mga buhok na parang gorilla. May mga lalaki namang walang kabuhok-buhok. Alam natin may mga babaeng mga talaga namang kumakakilos ay parang maton. May lalaki naman parang napakayumi. Pinag-aralan nila. Based on what science and culture says about masculinity and femininity, ang natagpuan nito mga scientists na ito that there were 17 shades of gender-based identity. 17 shades of masculinity and femininity. Kaya may mga babaeng parang mas babaeng babae kaysa sa ibang babaeng parang medyo parang lalaki. Hindi mo maintindihan bakit siya ganito. Pero babaeng babae naman siya, pero bakit maskulada? Yung mga ganon, mineasure nila yon. So nakita nila maraming shades. Kaya may babaeng ang gustong pabango, yung amoy sampagita. May babae naman ang gusto niyang pabango, amoy tabako. No, kababaeng tao, amoy beha. Pero gusto niya yun Ayaw niyang amoy talulot. Masyadong maarte yung mga amoy talulot na yan, no? May mga babaeng ang gusto kabarkada, yung lagi sila nagsha-shopping, nag-i-spa. May mga babaeng ang gusto kabarkada, yung mga pinsan lalaki, nasa gym. So sabi nila, ganyan maraming shades. At sa pag-unawa ng tao, dapat i-consider ito. Na, kuya will never be like Diko, will never be like Sangko. Ate will never be like Diche or like Sanse. Iba-iba tao At kailangan kung ano siya yun, tulad ni Jesus, mahalin mo siya. So, Jesus' love sees through all shades. James 2:2-4. In another note, suppose a rich person wearing fancy clothes and a gold ring comes to one of your meetings. And suppose a poor person dressed in worn-out clothes also comes. You must not give the best seat to the one in fancy clothes and tell the one who is poor to stand at the right or at the side or sit on the floor. That is the same as saying that some people are better than others. And you would be acting like a crooked judge. Ano tinuturo naman ng Panginoon dito? And His disciples, look and see beyond economic status.
The same theme. Ngayon, do not see people as poor. When you see people na parang poor, see a victim probably of political and economic errors of our civilization. Don't see a poor person, see a potential achiever. See the possibly tomorrow's rich. You can never tell. Hindi mo pwedeng ipako ang isang tao sa kung ano siya ngayon. Dahil pwede siyang maiba bukas. Look and see beyond social standing, political color, and even religious identity, as we have seen Jesus do. Jesus loves all shades of religiosity. Ang paghahanap sa Diyos, bullseye ka man o nagmimintis-mintis kung minsan, ang tinitingnan ng Panginoon yung pagtatangka, pagsisikap, paghahanap mo sa Kanya. At sabi niya, seek and you will find. Hindi naman lahat ng seekers naka-bullseye na agad. Kaya kung ikaw, ang ganda-ganda na, ang linaw-linaw ng understanding mo sa iyong faith, yung iba parang medyo lihis, mali. Iiwasan mo na sila, i-judge mo na sila. Sinong nagsasabi sa iyo, hindi nila malalaman yan bukas o next week? At sino magsasabi sa iyo, yung alam mo, yun na nga yun. Ngayon, alam mo, yun. Parang bata, akala niya, alam niya lahat. But from a know-it-all high school senior, you become a gullible college freshman. Yung pala, hindi mo rin talaga alam lahat. So religiously, pwede rin totoo yun. Akala mo, alam mo na lahat. Kasi, limitado ka. Yan palang ang alam mo, puno ka na. Kasi kuminsan, maliit ang isip natin, akala natin puno na. Sino ka para i-judge yung iba? So look and see beyond moral standing. Pag may nakikita kang taong immoral yan, makasalanan yan, see a possible product and victim of circumstance. Pag nakakakita ka ng prostitute, kung sabing sinner, itanong mo sa sarili mo, ano kaya ang mga nangyaring mga hindi dapat mangyari sa buhay ng taong ito at siya'y nakarating dito. I-review mo ang kanyang slam book. Kung nung elementary pa lang nakalagay sa ambition to be a prostitute, isip mo, ay talagang gusto ng babaeng ito maging prostitute. Pero wala namang naglalagay noon, di ba? To be a stewardess, to be a beauty queen, to be a senator's wife, but to be a lawmaker, to be this, to be that. Pero hindi naman natutupad lahat ng pangarap ng tao dahil maraming tao, biktima siya ng kalupitan ng sistema. Kalupitan ng kahirapan, ng political and economic situation. So don't look at a person as sinner. Look at a person as who and what victimized this person. Pag nakakita ka ng taong bitter, masungit, magagalitin, maarte, you say, who broke your heart and made you behave like that? What happened? Di naiintindihan mo, ang isang taong ito, hindi siya nagdesisyon isang araw na maging ganon. Itinulak siya ng napakaraming mga kapangyarihang lampas sa kanya kakayanang iwasan, kaya tayo nagkakaganon. See a person in a stage of moral development or lack of it. See a person in need of help and redemption. That's how Jesus saw people. Hindi niya nakitang prostitute, batuhin. Adulteress, batuhin. Sabi niya, ano kaya ang pagkukulang ng asawa sa babaeng ito? At kinakailangan pa niyang sumiping sa ibang lalaki. Ano kaya ang pangangailangan at hirap niya at napupilitan siyang ipagbili ang kanyang katawan? Sino ang tao ang gustong sumiping kahit kanino na lang? Siyempre na napupwersa. Ikaw naman si religyoso, judge agad. Anak, sino yung babaeng kasama mo? Bakit nguya-nguya ng chiclet at ang laki-laki ng hikaw? Siguro prostitute yan, ano? Pag umuupo pa, nangunguya-nguya ko, di ba? Ganyan. Marami tayong mga ganyan standards. Pero si Lord sees through that and looks at the reason why you're broken and then comes to you and loves you and heals you. And this is the kind of love that He likes us to have for others. Not the love of the Pharisees, not the love of the teachers of the law. To love like Jesus, look at and love the spirit of a person. And just not hate the temporary and pleasant state of the person. It is the spirit that is from God. It is the spirit that has all the potentials. It is the spirit that is eternal. Look beyond the body. Love the spirit of the person. The spirit is from God. The spirit will return to God. Jesus sees through all the facets of morality that He is called a friend of sinners. Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Love this spirit, because the spirit is returning to God. And if your spirit is returning to God, you will be with this spirit forever.
Love beyond the body. Love beyond time and place. Pag sinabi mong, I love your nose, I love your eyes, I love your whatever, temporary lahat yan. Love in spirit. Love the person's spirit. Napakaganda ng example sa Bible na isang pag-iibigan na spirit-based. Hindi gender-based, hindi physical looks-based, hindi economic-based, hindi politically based. 1 Samuel 18:1. Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Naging isa ang spirito ni Jonathan at ni David, at inibig ni Jonathan si David tulad ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. The powerful kind of love is spiritual. A love beyond gender. 2 Samuel 1:26, nung namatay itong si Jonathan, nagluksa itong si David. I grieve for you, Jonathan, my brother. Sabi ni David, you were very dear to me. Your love for me was wonderful, more wonderful than that of women. Sabi siguro ng mga asawa ni David, anong sinabi mo? Pakiulit mo nga. Dahil kay rami-raming babae nitong David na to no? Sabi ni David, Jonathan, nalampasan mo lahat ang pag-ibig nila. Your love was more wonderful than the love of women. So what is the goal of love? Is to love beyond color, beyond politics, beyond gender, beyond age. The goal is to love like Jesus loves. Because real love loves to love like Jesus. John 13:34-35. A new command I give you. Bakit new? Because the people were obsessed with the commandments of old. The commandments in Leviticus, the commandments in Deuteronomy, the commandments in Exodus. Sabi ni Lord, I'll give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Now, there are Christians that are very committed to the Ten Commandments. I salute that. That's wonderful. Nakalagay pa sa mga dingding, nakalagay sa mga pader, nakalagay kung saan, the Ten Commandments. Pero tandaan nyo, sabi ni Lord, there's a new commandment I'm giving you. It is greater than all commandments. Sabi sa Corinthians, love is the greatest. Sabi, this commandment is to love one another. So yung mga mahilig masyado sa legal Ten Commandments, they can sometimes be very unloving to those who don't meet those 10 requirements. They can be very judgmental and separatist to those that don't meet the requirements of these 10 commandments. Let's all strive to meet. It's a beautiful ideal to meet. Pero sabi ni Lord, when all else fails, nevertheless love. This is the new commandment I'm leaving you. Kung meron kayong dapat matandaan, ito yun. This command supersedes and overturns all other commandments in the Bible. Not to say na wala na yung ibang commandments, but say, tandaan nyo ito, ibambalas nyo ito, ipangdagdag nyo ito, itong tunay na mahalaga. Jesus, remember, is the author and finisher of our faith. So pag sinabi niyang may new commandment, may new. In Him, all the fullness of the deity lived in bodily form. So yung itinuro niya, ipinamuhay niya, yun ang kalooban ng Ama sa langit. At marami mga tradisyon ng Israel na itinuwid ng Ama sa pamamagitan ng pagtutuwid ni Jesus. He is the fulfillment of all the law and the prophets. That is why we have the new commandment. Like we have the New Testament. We have the new covenant. So test your love. Mga magulang, paano nyo minamahal ang mga anak nyo? Examine why sometimes you can't love. Or why you can't love easily, even your spouse. Examine why sometimes you can't love fully and beautifully, even your own parent or child or spouse or brother or sister. You know why? Kasi kung umibig tayo, conditional love. I love you if you are like this. I love you because you are like this. But true love says, I love you in spite of. Sa kabila ng lahat, na hindi ikaw ang nasusukat sa aking pamantayan, mahal pa rin kita. This is the love that is idealized in the New Testament. Love like Jesus. Love in spite of. Love without limits. See beyond the now. Yung sinasabing no walls, no ceilings, no floors.
then you will know love. Then you will know Jesus. Then you will know God. You will enjoy the gift of love that only true lovers know. Love heals. Love is the greatest. And don't forget, love is commanded by Jesus. At sabi nga, love your neighbor as yourself. Tanggapin nyo ang inyong neighbor, tanggapin nyo rin ang inyong sarili, hindi lang siya. We must fall in love with ourselves over and over because you cannot give what you do not have. Tanggapin mo ikaw dahil tinatanggap ka ng Diyos. Then continue to be restored, to be renewed, continue to change from glory to glory, but begin with accepting and loving yourself, accepting and loving people around you. Ama namin sa langit, turuan nyo nga po kami ng mga practical ways how to operationalize these lofty ideals. Kung paano namin ililipat sa tunay na buhay na pang-araw-araw ang mga ideyang ito, turuan nyo po kami. Turuan nyo, Panginoon, na huwag kami maglagay ng mga pamantayan, sukatan sa pagmamahal namin, lalo sa mga dapat mahalin, tulad ng members ng family, lalo sa mga members ng family ng church na dapat mahalin at utos nyong mahalin. Turuan nyo huwag kaming sobra, Panginoong, maging Pharisaic, tulad ng mga teachers of the law na maraming requirement. Teach us to love unconditionally, but not to tolerate wrongdoing, but to begin with loving and accepting, and then being agents of positive change and development among each other. Turuan nyo kami, Lord, how to operationalize this love, at nawa kami man tumanggap ng ganitong walang patakarang pag-ibig, hindi lang mula sa inyo, kundi mula din sa mga taong mahalaga sa amin. Yumuko tayo at manahimik at pagbulay-bulayan at hanapan ng mga application sa buhay natin ang mga katotohanan ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The all-seeing love of Jesus. Lalakaran,
ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!